mas tumitindi ang mga hidwaan ng bawat bansa at hindi pa rin matapos-tapos ang mga pangyayari sa Israel. Ngunit mayroon ding nakakatakot na pangyayari sa ating mga teritoryo, lalong higit sa pinag-aagawang West Philippine Sea ng China at Pilipinas. Gumugol ang aming team na alamin kung ano ang mga bagay na ito at gumugol kami ng napakaraming oras para ihatid sa inyo ang impormasyon patungkol sa bagay na ito. The Armed Forces of the Philippines military says the Philippine vessel planes looked as Chinese territory. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Kaya nga pala mga kaibigan, kung nais nyo mag-donate sa ating channel, ay hinihikayat kita na sumali sa ating membership club na kung saan mabe-benefit ka sa mga private chats, badges, gayon din makakatanggap ka ng ating free ebook na Steps to Christ. Ito ang isa sa mga pinakasikat na anti-stress na libro sa buong mundo ngayon. Salamat kaibigan sa inyong pagsuporta sa pag-join sa ating membership. At balik tayo sa ating topiko. Ika pa sa isang artikulo ng Reuters, sinabi daw ng militar ng China ngayong Lunes na iligal na pumasok ang isang barkong militar ng Pilipinas sa mga karagatang malapit sa Scarborough Shoal nang walang pahintulot. At hinikayat nito ang Pilipinas na agarang itigil ang kanilang pagpapabok sa bansang China. Ang pahayag na ito ay isa sa mga bihirang babala mula sa militar ng China patungkol sa Pilipinas ukol sa kanilang mga kilos sa mga isinasaalang-alang na karagatan sa timog dagat ng China. Karaniwan ay ang mga barkong pandigma ng Estados Unidos ang target ng kanilang mga babala sa rehiyon. Nagkaroon ng ilang pagtutunggali ang China at Pilipinas sa timog dagat China. Kamakailan lang ay nagpalitan sila ng mga paratang tungkol sa banggaan sa pagitan ng isang barkong Coast Guard ng China at isang bangka mula sa Pilipinas. At nananatili ang malalakas na puwersa ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea dahil tinutulungan ng United States ang ating mga teritoryo upang maipagtanggol natin ang ating mga karapatan. At dito tinabaga mas uminit ang China dahil lumalakas na ang puwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ika pa ng isang senior colonel na si Chan Chun-li na tagapagsalita ng Philippine Liberation Army ng Southern Theater Command. Kinakailangan naming hikayatin ang panig ng Pilipinas na kagad itigil ang kanilang pagpapasok at pagprovoke at nang may pagkaseryoso na itaguyod ang pag-iwas sa mas mataas na tensyon. Ito pa ang sabi ni Chan Chun-li. Kinikilala ang Scarborough Shoal bilang pag-aari daw ng China. Ngunit ito rin ay kinikilala ng Pilipinas na pagmamayari natin. Ngunit hindi lang iyan, maging ang Taiwan ay kinikilala rin ang teritoryong ito na pagmamayari nila. Kung ating mapapansin, ang sinasabi ni Senior Colonel Chan Chun-li ay itataas daw nila ang tensyon sa West Philippine Sea kung di aalisin ang mga barko na pagmamayari daw ng teritoryo ng China, at kung hindi daw ito aalisin ay talaga namang magkakagulo ng mas matindi. Ika pa ni Chan, ang makbang ng panig ng Pilipinas ay labag daw sa kasarinlan ng China at sa batas pang internasyonal at mga pangunahing pamantayan na nagpapamahala sa mga relasyon sa internasyonal at maaaring magdulot daw ng mga maling pagkaunawaan at maling kalkulasyon. Sinabi niya na sumunod ang China, nagmonitor, nagbigay ng babala at naghadlang sa barko ayon sa batas. Inaangkin kasi ng Beijing ang sobra-sobrang bahagi ng timog dagat China kasama ang mga bahagi ng mga excluding zonang pang-ekonomiya ng Brunei, Indonesia, Malaysia, Pilipinas at Vietnam. Ito ang nagdudulot ng pagtaas ng alitan sa karagatan at ang alitan ukol sa teritoryo na kung ating mapapansin, ang Brunei, Indonesia, Malaysia, Pilipinas at Vietnam ay kasapi sa kilusan sa ASEAN na suportado ng United States of America. Na talaga namang kung magkakaroon ng matinding tensyon, ang Pilipinas sa West Philippine Sea ay damay-damay pati ang ASEAN at maging ang United States of America. Ngunit hindi naman magpapatalo ang China dahil ito ay aalyansa sa Russia maging sa North Korea. At kung tataas ang tensyon, isa itong napakalaking gulo na kakaharapin hindi lamang ng buong Asia kundi ng Pilipinas sa partikular. Ngunit ipanalangin natin na nawa ay hindi ito matuloy, at kung matuloy man, nawa
iligtas tayo ng ating Panginoong Diyos. Salmo 121 verse 7-8. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Sa mga panganib, ika'y ililigtas. Si Yahweh ang siyang sa iyo'y mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan. Di ka maano kahit na kailan. Kaibigan, ano man ang mangyari sa mga tensyon at bangayan ng bawat bansa, tayo'y kumapit sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos dahil siya ay nagpangako na hindi niya tayo papabayaan at hindi ito mapapako basta tayo ay nakakapit sa ating pananampalataya sa Kanya. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayong manalangin. Ama naming banal, mga Panginoon naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo pong pagmamahal sa amin dahil inililigtas niyo po kami sa anumang klase ng kapahamakan. Hindi pa po nangyayari ang mga trahedya sa hinaharap, ngunit kami ay naniniwala, Panginoon, na kami po'y ililigtas ninyo na katulad ng ginagawa niyo ngayon sa amin ngayon at maging sa aming nakaraan. Salamat, Panginoon, sa inyo pong patuloy na pag-aalaga, pagmamahal at pagbibigay sa amin ng proteksyon. Tulungan kami naman ng palataya sa inyo ano man ang mangyari. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.